together, fellowship together, at the same time, maka-meditate together from His Word. So our topic for this February is all about hope. Okay? Because hope is very important in Christian life. Okay? Importante niya ang paglaom. Because every day we need hope. We need Jesus, the source of hope. We have so many circumstances. We have so many struggles, sufferings, no? And we need the hope of Jesus Christ. We need the hope. And as we look around, no, kita natin that so many people need this hope, no? The hope from the Lord Jesus Christ. Children, okay? As we can see sa ating mga social medias, no, ang mga nagtatabo in other countries, no? Nagkakailangan sila sa paglaon. And may area ko din sa illustration, tapos ko i-portray sa inyo ang inyong illustration. The story of peace. I don't know kung makatlaw ka sa inyong illustration o masubukan ka. Pero let's try to answer, no, in your own mind, no? Kung anong imong kasabat. We have two pictures na ako dali pilian kagari ang hindi nga mga pictures. It's all about peace. May isa ka hari na nag-offer sa prize kung sino man na artist na makapaint sa best picture of peace. And many artists na nag-try, nagbubura sila sa ilaman ng mga pictures, but there's only two na nalamihan at na-impress ang hindi nga king. So, nagustuhan niya din ang dua ka picture, nagamunan niya mga videos, ang limang kita mapili. Number one picture, nag-picture siya sa calm lake, no? As you imagine, sa lake na linong-linong din. Okay? Nag-paint isang artist sa kamuna. Now the lake was perfect mirror, no? Kung natawag ang lake, no, ang mga kahoy ito nag-reflect sa water. For peaceful towering mountains all around it, no, nagapalibot na mga bukid. Overhead was a blue sky, wow, with fluffy white clouds. Sila naman namin also, this picture thought that it was a perfect picture of peace. May mga tao na na-impress man na para sa ila, kung pinaka-namin na picture about this. And the other picture had mountains too. No, may bukid man, but these were rugged and bare. No? Ang una-una yan ang makita, ang rugged or bare. And then, above was an angry sky. Okay? May ito nga angry sky na siguro pagalong ko no? Or pagalongin. And then, from which rain fell and which lightning played. May tila at may nakaulan. Down the side of the mountain, tumbled a foaming waterfall. May fall sa iyang ibutan. No? Na nagahulog, na nagahulos. This did not look peaceful at all. But sa inyo, di na niyo magustuhan ang lake nga kalma at nag-reflect sa water ang sky, blue sky, ang clouds, ang trees, mountains, or grabe ka angry na clouds, kaga may falls na grabe ka paskog, kaga rugged and bare. Para sa inyo, dito mo, picture number 1 or picture number 2? Picture? All of you will choose picture number 1. Okay. Sige. Picture number 1 ang inyong nagustuhan. But listen to this. Hindi pa tapos ang
Sorry. May isang point pa. Look at this. Listen to this. But when the king looked closely, no, ginmusing-sing isang king ang duha ka picture. Pero sa picture number 2, ginmusing siya, ginpamanungan niya, kung ano ang inyong picture number 2. Mamaya nakita ang behind the waterfall, there is a tiny bush growing in a crack in the rock. Sa likod sa busay na nagahulog ng gahagunos, may nakita sa likod na may isa na space sa burning bush na may ugat. Sa likod sa busay. And the bush, a mother bird, had built her nest there in the midst of the rush of angry water, sucked the mother bird on her nest. And this is the perfect peace. Bukod pa sila nun, in the midst of the nest and the mother bird, there are eggs or may arak sa itlog dito nga sa kugaran. Kag dito man ang nanay na naka-cover sa iyang mga bata, na grabe ka-angry ang falls, grabe ka-lightning, ka-rape. Kagamunin ang nagustuhan sa hari. So, kung po sila doon, kung ako i-reflect sa ako na situation subong, and as we look around, doon mo gini ang ato na situation, there are so many angry, may mga storms, may mga lightnings kita, may mga angry crowds, okay? Grabe ka rugged, grabe ka bare ang ato na surroundings. But then, our God still nag-shelter sa aton and to give us hope. Ano na? Bisan pa sa inyong family life, bisan pa sa inyong life, personal life mo, kinahanglan tagidya ang paglaom na halin sa aton ng Ginoo. So, ang life hindi lang puro ng kalma. Hindi lang puro kalma. May mga kabudlayan man na ginagyan. Pero ang paglaom sa Ginoo, wala na nakadula. Amen? Samtang nagasugata kita, samtang nag-experiensya kita sa amon ng mga bagay, sitwasyon, ang Ginoo nagahatag sa paglaom sa aton. Munang buglan sa wala kita paglaom, galain ang aton mindset, galain ang aton perspective, galain ang aton mga desires, galain ang aton mga plano sa aton mga buhi, and so forth. No? Nagalain na natin na direksyon. Nag-misdirection na kita. Pero, kung natong nilang taon, no, sining na story, although grabe ka garot ng palibot sa sining mother bird, still, siya anak sa likod sa anak, sa likod sa busay na nagagunos ng iyang mga kabataan, iyang inatago sa lihapon. And same thing sa atin na nagapicture sa tutukod nga paglaom sa aton nga Ginoo. Ang aton nga topic or theme nga Sunday, God's Word, Source of Hope. Ano pala ang inyong ulo? Okay? Ang inyong ginabasa natin permit from time to time na nakakita sa mga questions sa atong life, mga questions kita regarding sa atong mga Sunday schools, sa ating mga worship service, sa ating mga Bible studies. So, what is the Word of God? So, sa ating ba, when we say B-I-B-L-E, Bible, basic instruction before leaving earth. Ang mga nga ba nila? Okay? Before kita magabuhin diri, no? This is the basic instruction. But for me, ang inipulong sa Ginoo, this is the major subject sa life sa mga Christians. Dili kita nagalantaw, okay? Kag dili kita nagatuon para niwuluan na what is God's will, what is God's way, what is God's thoughts, what is God's plan, what is God's desire. Dili tanan.
Dito na naghahalin. Kaya before yung nagsumod ng tanan, the Word of God is finally completed. Finally compact. Okay? Tapos na niya tulong sa Ginoo, alin na sa inyong mga pamisaron para matulog sa mga tao, kinahanglan niya ang mga, kinahanglan niya i-inspire approximately 40 men. No? Gini-inspire tulog sa siningan na, sa sining Bible, sa sining Scripture. Okay? Kaya namin sa muna ito, no? Ginasulat sa bato. Okay? So, ang tablet sa muna na si kay Moses, no? Para sa bato nakasulat ang 10 Commandments. The first tablet in the planet. Okay? And so forth, no? Nagamat ang much high-tech until now, parang tablet natin. No? Kung wala ka tao. But the first tablet, no, in the planet, para sa kay Moses, sometime nag-inspire sa Ginoo, Moses, sulatan mo ning man, sulatan, nagamunin tundog mo sa ako ng mga katawan sa mga Israelites. Okay? Now, as we ponder upon the Word of God, no, it will give us more hope. Okay? Kapag mag-abot man ang mga crises, circumstances, chaos, or conflict sa ating nga sa ating kabuhi, no? Amo ni ang magabalos, amo ni mag-protect against sa mga anxiety, sa mga stress, okay? O kung ano man ang magasunod sa ating mga pagkasaron, ito ang first ang first killer hit sa tao, stress. Hindi mo magpa-stress. Enjoy life. Ano man ang nag-aabot, subok ng mga happiness, sa inyong pagpangabuhi, hindi magpa-stress. Budlero pa-stress. Okay? Ginapalos ang iyong mga immune system. Pero din makita natin, okay? In Romans chapter 15, verse 13, naman natin nga text. Kung may mga phone Bibles mo nila, may mga Bibles mo nila, mga karayang na Bible, please open in the book of Romans chapter 15, verse 13. And we will read together from this text, this passage, Romans 15, verse 13. After some Acts, Romans, and before some Corinthians. In between some Acts and Corinthians. Romans chapter 15, verse 13. The Word of God said, "Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit." Again, the Word of God said, "Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit." Magkapalitan na, Lord, we thank you for this topic, may anak ni God's Word, the source of hope. And thank you, Lord, for this scripture, for this passage na amon i-ponder. Lord, we are asking sa mga favor. Favor, Ginoo, na i-open mo ang mga minds and our hearts so that your Word may part sa ating mga puso. Forgive us for those sins, para Ginoo nga maging worthy at this day. In Jesus' name. Amen. Katapos sa kanyang pagdala sa siningang passage, ang Diyos sa mga paglaom, fill you, magapuno sa kalipay, kag magapuno sa kalinog, in believing. Kung kaso lang, may aral na sa word ng kaman, believe or believing. Those believe or nag-believe sa Lord Jesus Christ, ang muna pili ang puno niya sa kalipay, at puno niya sa paglaom. As you can see sa atong rin na projector, that they may abound in hope, para magdugang, magturo maging ang paglaom mo through the power of the Holy Ghost.
Buot gusto ninyon, tuuhan na ang Ginoo para magduro ang atong paglaom o magugot ang atong paglaom, and then tungod man sa dakong sa balaan na espiritu. Now, balik kita. Ano sa mga nagkakatapos sa iyong kalibutan? Now, according to the website, warsintheworld.com, may arak sa 67 countries. Without sa aton nga knowledge, 67 countries in the world na nag-experience ang some level of wars. Some level of wars. Ang ibang mga country, though patas sa aton pala, no? Actually, sa sabi countries niya, abay kita rin. May rebelde, may military. Okay? Pero may harap din dyan sa iba yung puksod, wars against nations and nations. No? Kagdala natin ang binahamba sa Matthew number 24. Okay? So, kung nakuha lang taon today sa sining website, there are 67 countries in some level, sila nagkailamay. Imagine that? Kapag ato lang taon ang ilang countries, ang ilang syudad, ang ilang kapatwa, ang nasubong, tama na ang puspos. As in, ang mga buildings, mga malls, mga grocery stores nila, ang ilang city, ang ilang towns, ang ilang mga mansions, ang ilang mga hotels, condominiums, anything sa silang city and towns. Ubus na ba? Kung nato lang tawon sa streets, namudahan mo sa mga kabataan ang kanluoy, namudahan mo sa mga tao ang kanluoy. And we can see them, tama sila na desperado na wala sa paglaho. Imagine that? Kumano itong kaya balay sa lahat sa iba ng pusod? No? Makato ka dito. Paano kung pobre ka? Paano kung pobre ko sila agad? Dito lang sila. Kaya kung nila subong sa ilang country, sa ilang banwa, doon na sila, dupulubi. Kapag ngayon na lang din. Pero until now, ang wars yapon sa iba ng mga nations, may araw sa major wars, may grabe na wars, huge wars, no? Sa gihapon, nag-suffer ang mga tao dito, and so many people na nadulaan sa paglaom. Now, if you are planning to travel, no, abroad, hindi paglantawa ang inyong website. No? Hindi paglantawa. Don't look on this website. No? Mula ganyan na ako rin magkuya sa mga seekers, sa mga spread of road, still, that every Sunday, you can mention them. No? They need prayer. Kung kinamasin sa prayer, because we do not know kung ano nag-abro sa ila. And last time, ako sa Texas, California to, no, grabe may na-wildfire, there's so many mansions mo ka nagkalaubos, kami iwan dito, ang walang dito bilang kabalay, then, wala na. Doon pareho lang na nagdabot sila sa basura, ng mga lula na ang tanan. Then, so many people also, grabe ang ilang na homeless. No? Wala paglamon. Nakakabalik ka ng Bible. Listen to this. The world has been in conflict since Adam and Eve. See? Kung natin balikan, no, the story of our children, our kids, no? Diyan pa natin ang isaman na ma-mention that the first conflict ever na nabugli sa earth is from Adam and Eve. Na sila nagpakasala sa Ginoo. Kaganoon ang tos. The first fruit, sin brings war. Grabe, no? Ang salas ng tao before is, ang mas Ginoo sa ila, don't eat that fruit. Okay? The fruit of the knowledge in good and evil. Hindi na pagkadami ng bunga sa garden. Amo na ang first instruction sa Ginoo sa ila. The first scripture sa Ginoo sa tao. Okay? The first passage sa Ginoo sa ila, don't eat that fruit. O kaso na,
ang tao may araw isa sa iya na gusto. Choices. And because sang yawa na nagatem sa ilang, nag-aula. Kaya nagpadala sila. Then naman makita na sa lasang tao, ang muni ang nagdala sa gera. Kasi pa sa Old Testament times, grabe ang gira sa ulan. Pasok ang gera sa ulan, hindi ka-high-tech kasi subong. No? So una pa na, espada-langit, bangkaw, tapos may mga, ano man sila, may mga ginagahan para maglupok, pero may gas. Okay? Pero subong yan. No? May aral yan na hindi mo makita, pero tuloy-tuloy, lupok na. No? Sa iba ka mga nations. Kasi sa mga pamilya, iligan sa atin, sa may pa sa payak ng towns. No? Ang nila, drone na. Kagalit, drone na nila yan. Bombing na siya rin. Bumba na rin. Ako na kahit sa home. Na pwede na itarget lang, tapos amo na na area, na ipakatuon, target lang, pag-abot, lupok, wala na. Tapos na. Ako na kahit sa home. Pero ako na pala, kung nakapalikan ang Bible, ang first conflict na tabo, sa kaiida ko kay Eve. Na sila ang pagkasala, nagsulod ang grabe na bamo. Ito pa ang kasi mo sa kay Adam. Ikaw nang mag-manage sa tanan niya makita mo. Ang tanan niya mga bunga, at mo, except sa sinat ng bunga ng aras ko kasi ngayon. Hindi lang maganda. Okay? So, tanan na, sapat na. Ang sapat sa una, wala na ang paaga. Wala na ang pangaon. Kasi una na tayo na, sa time ni Adam, pinakbayad ng mga layon. Okay? Mga pagdalimas na subok. O kaso lang, sa pagkasala ang tao, rito na ang curse. Cursed sa kanan, sa tatanong. Okay? Dito na sunod ang death sa tao, at kamatayan sa tao. Tungod sa sala. Kaya mo nang mga sa Romans, tungod sa sala, ang tao mapatay. And in the second to makita natin, the world has been in conflict. Satan has an agenda. Ang agenda ni Satan is to steal, okay, kawato niya, kill, and destroy. Kuwaon niya ang kabuhi, kapat yun. Amo na yung agenda. And the third truth, sin is behind every conflict. Okay? Sa likod sa conflict, there is sin na matabugin. Every battle, there is sin. Every struggle, there is sin. Every disagreement, there is sin. And sin is everywhere. Sin is every moment. Pwede siya matabo. That is why we need God's Word, the source of everything, the source of hope. We need the Bible. Yan sumaya ako, salamat po sa Ginoo, no? Starting sa sininga tuig, no? Starting naman sa matunan niya na Sunday school, we have 2 departments for now. No, mas separate na natin mga kabataan. Siguro ako na ng time, mga kamayang people, mayroon sila ng modules na ilang para at least ang ilang needs, no? Mag-feed man sila sa ilang mga kinahanglanan. Pero muna na kami nga, as I said sa ating group chat, no? Let's learn together from His Word. Nothing compares. Nothing compares. Sa person or sa believer na nag-hunger, nag-thirst from the Word of God. Nothing compares. Malaglag ang basa ng pulong sa Ginoo, ang tao hindi lang mabuhay sa tinapay, kundi sa tagsaman ng pulong sa Ginoo. Patas pakot, tambuko. Useless na ang tambuko kung ako na kalang niwang. That is why, makaon ko physical, para sa physical ko, makaon ako para sa spiritual ko, para balanse. Tambok man kalag ko. Mas okay na lang na matiwang ka, pero tambok ka lang mo. Pero balanse yung taman kay health is wealth. Okay? So, muna, the
three things why the world has been in conflict. Okay? It's because of Eve, and because of that, no, sa sala, may wars, may conflict, may battle, may struggle, may disagreement. So what is peace? For you, what is peace? Simply means absence of conflict. Ang manayahan, ang peace. So peace in Hebrew word is shalom or shalom. Ang managali ang word na peace, shalom. Ang mga pangalan sa bata mo, shalom. Ang mga namatian mo nga sa mga bata, shalom ang pangalan. Like yung word sa libon peace. It means completeness in number, soundness and safety in body, health, prosperity and welfare, and also means quietness, contentment, and tranquility. Ang muna sa ang word na shalom or peace. Wow! Di kita makadto sa sining puso nga ma-feel din natin ang peace. Sa diin. Simbahan. O sa different simbahan. Di ka makadto ng mga lugar sa buko sa Pilipinas na may kalindong ka. Wala kit si may sabat. Except lang sa simbahan. No? Okay? Kung sa kwarto mo, magalong ka. Okay, may mga tao sa balay mo. Ako, nagdadala ng radio, nagdadala ng TV, sa palibot mo. Pero kung makato ka simbahan, hindi mo paligaran. May dahon man. O rin mo sa bumbala. Kumatiyan na palibot na. May kagahon. Pero, there is one thing na makahatag isang peace in our minds. If we go to the Bible. Ato ka sa Boracay, ano ba kalong dito? Ato kita sa may Isla Galvez, kalong dito. Ato kita sa mall, okay? Di kita magsulod na. May earphones kita, kalong man. Magahod. Pero when we go to the Bible, makahatag sa kalimangan sa atin. Makahatag pa siya sa paglakon sa atin. So, I will give you 6 things, specific things. Number 1, the Word of God brings focus. Number 1, gives us focus. Focus. Kung kita nagapakta sa pulong sa Ginoo, tagaan na sa focus. Focus. Nga sa imo nga hallway, sa imo ginalakdan, sa side, both sides, your left and your right, no? May hanga sa mga nila, nag-conflict mga chaos nila, ako sa nila na nagkakabo. Pero, wait, kung ikaw nagapasa sa pulang sa Ginoo, tagaan na focus. Dito sa unahan, nagahulag ang maayong kahintaan. Dito sa unahan, nagahulag si Jesus. Nagkakaipan sa imo, diretso lang. Hindi ka maglantaw sa too mo, hindi ka maglantaw sa wala mo. Diretso lang. Okay? Gives us focus. God's Word can help us to focus on God's promises and plans. You know what? Ang mulong sa Ginoo, bugahan sa plano sa Diyos, at bugahan na sa promesa sa Diyos. Ang mga nagkakabis na, galis sa ako. Galis sa kita sa plano sa Ginoo. Nung isang ako ng mga plano, ako ng gusto, pero plano sa Ginoo, wala na ito ang mahimo. Ano pala ang binangbali ni Isaiah? My ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Ang manang ba sa Ginoo? Maalam ang Ginoo. Okay? Maayo ang Ginoo, kapalo siya kung anong imuon niya. Pero kung kita mag-rely sa katong thoughts, sa katong ways to the Lord, no? Palakton ka sa Ginoo sa itsak tubig ka, madalan. Ano pala ang binangbasang Psalm? Sabi niya, your word is alive, is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Muna ka ba sa pulang sa Ginoo? Sulong sa tatong mga dalang. Paano kita masulaan kung wala kita dali sa pulong sa Ginoo? Hindi kita makafocus. Nasa mga panakapa
kumakala sa akong panglakaton. Nagkapugdaw na kita. Nagkapatama kita layo palayo sa aton na Ginoo kay wala na kita sa paglaon. So, focus. Amo nagali ang namin. Kung kita nagapandor sa pulo sa Ginoo, ginatagaan na kita focus. Ano ang ninsubong sa bilog makalibutan sa iba ng mga countries atong naggirahan, nasubugan, sa iban pa is to focus on God's word. Karami kaligan, nasa nakita ko sa isa ka reel, sa isa ka video, ito sa California, isa ka street, puro sang tao, meron ito isa ka Christian group na nag-worship sila, nag-sing praises to the Lord. Then so many people, for me, ano yung mga person, was affected sa wildfire dito sa sa may Texas, dito sila nag-relipon, nag-worship sa Ginoo. So, number 2, the Word of God brings comfort. Amen? Masubukan ka man, o kung naluyahan ka man, o kung wala ka sanggana, o kung may mga person ka na ito, wala ko na naman. Okay? Pero kung ikaw nagkanto sa puno sa Ginoo, bukas ikaw, kanaman tao ikaw dara, now the Word of God can comfort us when we are afraid, tired, and worn out. I know for sure na some of us, and all of us, kaagit kita burn out. Kaagit kita tired, naghabi ka bukat ang lawas. Amo na gani challenge ko dito po. Kung feel mo nga tired ikaw, or burn out ikaw, time man to relax. Relax ka man. Ako one time, so feel mo nga burn out ako, no? Ulit ko sa akin sinimaras. Inalan ko man ang kaway. Over 2 days. Sa pagbalik ko, kaya naman kapagsi, no? Balik ka naman sa realidad. Masalamat po, last year, no? Opportunity na dalagal ito sa ibang na lugar. Okay. So, muna, magabot mo ng time na discomfort ikaw, pulong sa Ginoo, ang makahatag isang comfort sa atin. When we are afraid, we're tired, we're burned out. And the third thing, hindi lang focus, comfort, third, gives us hope. Ang mugin yung tandaan natin, paglaong gid. Kung makanto ko sa akin, yes, advice ko, pero hindi ako ang source of hope. Pulong sa Ginoo ang source of hope. The Lord Jesus Christ ang source of hope. Kita isip, magkagalit sa akin. God's Word can give us hope that God will see us through difficult times. We know for sure that the Lord saw. Kung ano man ang struggles na, ano man ang ating suffering, balaan na sa Ginoo, ano man ang difficult na ginasugata na, kag maalam man ang Ginoo na magpadala, maghatag sa paglaom sa aton. Now, the God of hope na natin na makahatag lang din sa aton sa paglaom. Not your pastor, not this church, not kung sino man ang mga believer, o kung sino man ang mga minister, but this God, the God of everything, the God of the universe, feel. Baka makita feel, punon gid. Ano ang ipuno sa Ginoo? Fill you with all joy. Amen? Fill you with all peace. But remember this word, but you need to believe on the Lord Jesus Christ. Mga hindi ka man gihapon, if first and foremost, wala ko na-receive si Lord Jesus Christ. Wala ko siya ginbilib. Hindi mo na ma-experience ang joy, hindi mo na ma-experience ang peace. Pero kung mayroon ka sang pagbilib sa Lord Jesus Christ, tagaan ka na. Okay? Kaya siya ang source of hope. That you may abound in hope through the power of the Holy
Ghost, God's Word is the source of hope. Brother Jay, I know nga, tinapos ang isa ka marino. Tinapos kayo. Tapos sa mga nakilala nga, kada balik na nag-share sila sa ilang mga kabundayan. But Brother Jay, remember always, wala na sa ipan pa na makahatag sa hope sa ito. During sa iyong homesick, na lalo na. This one, Tagalog na. Amo na ang magabulos, ano man ang mga struggles, ano man ang sa palipon, sa iyong voyage, siya yung mga bulos sa kalipay na nito sa iyo. Basta always lang, no? Kantaw sa pulong sa Ginoo, always lang ang pulong sa Ginoo. So, He is the source and give us hope no, sa ating difficult times. Nakikita sa inyo nabasa ang John 16:33. Ang nabasa ang John 16:33, Jesus told His disciples, "These things I have spoken to you, so that in me you may have peace." Okay? In me, namanya, sa iyang mga disciples, in me, si Lord Jesus Christ nagkabal, in me, you may have peace. Ano kay Jesus? Peace, ano kay Jesus? Ito ka-alarming sa buong naman, no? Mga suicide. Pero sa buong ka-alarming. Nanagamit sila sa kamo na kabagay. Because they don't have Jesus in their heart. Because if you have Jesus in your heart, nothing na mahimo sa isang person sa your life. You may have peace in the world, you have tribulation. Maraming tribulation sa world, sa kalibutan. But take courage, I have overcome the world. And the fourth thing na makita natin, gives us strength. Ang pulang sa Ginoo nagahatag sa pusog. Kung sa tuod, feel natin ang weak kita. Weak kita spiritually, at the same time, weak kita physically. And sometimes, weak pa kita emotionally. But when we ponder upon the Word, no? Ano man lang mabasahan natin? Ano man lang masahan natin? Kung pagpapaldunan, ang Ginoo maalam din sa papanodong sa ibang gihapon. Ano ang tulong sa Ginoo para sa imo palagi na mabugatan ka, kung sa pabugatan mo, maluya ka, kamatahamat ka na palayo sa akon, kamatahamat ka na wala nagapalapit sa akong mga presensya, ari ang tulong sa Ginoo sa kong kamatian mo. Palingkuron kita sa Ginoo. Ginapalingkuron kita sa Ginoo. I know for sure na budlay ang pagpakabuhi. Bisan pa ang kabuhi sa kasalanan ng budlay. Okay? We are surrounded by so many temptations. We are surrounded. But we believe that God's Word is our strength. Kaya nag-strengthen siya sa aton ng faith, sa aton ng belief, sa aton nga Christian living, na kita maka-keep going, na hindi kita maka-give in sa temptations. And the fifth thing, hindi na focus, comfort, hope, and strength. Number 5, gives us perspective. Kamusta yung mga perspective? Wala kong mga personal perspective kita eh. Kamusta? But when we talk about God's perspective, wala na sa pinaka-the best pa. Kundi ang pinaka-the best. Wala na sa pinaka-better pa na perspective. May nakakita, kundi ang pinaka-better perspective. So God's Word can help us to put things into perspective. Just knowing that Christ died for us. Always think and know that Christ died for you and for me. Kung nga ang perspective na sa Lord Jesus Christ nagpangimatay sa aton, okay? He will help us to put things into perspective. Okay? Buligan kita sa Ginoo.
Dito lang makita, wala na ang beauty sa perspective sa Ginoo. Sa tagsa-tagsa. Dito makita. Kaya isang ako rin na ato nga paminsan, tama naka-brief na ayaw, tama naka-brief. Pero sa perspective isang Ginoo yan, tama na yung kasangkat. So, kung mag-abot sa point, nga may mga person man nga amo ng ilangan nadagatan, hindi na sa ilangan human perspective, kundi sa God's perspective. Amo lang isang aton mapag-view na sa person, pero when we go back to the perspective of the Lord, of our God, no, natin makita ang best and better perspective sa isang person. So, kung ang pulong sa Ginoo, atong ginagawon, kasaw pa naman, nadaanan kita sa pinaka-best, pinaka-better na perspective. And the last thing, gives us life. Ang pulong sa Ginoo, nagahatag sang kabuhi. Amo na'y nagahatag sang kabuhi sa aton. Okay? Kaya dito na aton ang tawon, Diri ko parang makita, kung ano magkakatabo sa akon. Kung paano ko nagsugod, diri ko parang makita. Kung paano nasugod ang tanan ng mga butang sa kalibutan, diri tanan makita. And even ang life, diri tanan nagalin. Okay? Diri tanan nagalin. So, life, physical life, spiritual life, diri tanan sa pulong sa Ginoo. Kaya nakamaan kita na ang pulong sa Ginoo naghahatag sa kabuhi. So, naghahatag sa kabuhi sa atin, kundi the Lord Jesus Christ. Siya ang naghahatag sa real and true life sa atin. Because the Word of God said, He is the bread of life. He is the bread of life. As we conclude sa mga aga, kaya ako sa apat na bagay na ibilin sa inyo. Letter H. So, word of hope. H is harmony. Harmony. To harmonize your heart, to harmonize your family, and to harmonize all people. This is the desire of God. To have an harmony. Amen? Pwede ka muna i-harmonize ang Ginoo ang life ng inyo. Para mag-learn ako to glorify Him. I-harmonize ang Ginoo ang akong family. Para mag-learn kami sa family to glorify Him. I-harmonize ang Ginoo ang tanan ng mga tao sa Ginoo kalibutan para mag-learn ang tanan ng mga tao to glorify Him. And the second thing, letter O, the second letter is obedience. Young people, obedience, obey what is commands and laws. Ano ang mando sa pulong sa Ginoo? Ano ang iyang lodra? Mga kasubuan? Ang bala sa may Psalm 119 verse 165, those who love your law have great peace. Kung sino man ang nagapalangga sa pulong sa Ginoo, may ara siya sa dakong na peace. Great peace. That's why let's learn to love the Word of God. And then letter P is peace. Peace, to have real peace in our entire lives. Sa bugos pa ng kabuhi, maangkon ta ang tutuod nga kalinon. And the last letter E, empowerment. To empower our souls and spirit to glorify Him. So, H-O-P-E. Hope, harmony, obey, peace, and empowerment. Kung sa ako yung kalimutan niya sa LGBT, no? Dahil ang meaning sa LGBT,
Ako may anak ako binubra, LGGT. LGGT. Kaya mga bukod sa mga sa LGGT, let's glorify God together. Namin kasi sunod, hashtag, kung may mga posting makita, no? Ibutang tagin ang hashtag ini. Hashtag, kung masama makita picture sa social media as a church, no? May gatherings ka na rin, picture na together. Butang na hashtag, no? Misa, hashtag, let's glorify God together. Ako na. Until the Lord comes again, sa pagkuha sa aton, o pagkuha ko niya nakita, sa ulihin pitik sa aton na mga tigpusoon, ang ining hashtag yapon magpabilin, let's glorify God together. Always remember, ang basa pulong sa Ginoo in Romans 15:13, now the God of hope fill you with all joy and peace and in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Spirit. May His word bless each one's heart. Nagabay pa nga na-remind kita sa inyo. Let's pray, Lord. We honor you. We give you reverence because ay baluan naman Ginoo na you are sovereign God. Tama ang Ginoo kamahanan sa kanan. Salamat Lord sa pag-remind sa amon. Wala kami dito sa reason to be hopeless. Kami sa reason to be desperate. Because Ginoo ang iyong kapulong is the source of our hope. Hope in the Lord Jesus Christ. Hope alila sa iyo ang pagkahuli sa Spirit. Ano man Lord ang struggles, adulat no kung ano na yung ginagyan sa buong sa inyong mga katawan, mga kautulan sa inyong iglesia. Pag Lord na pati ko Lord niya, ikaw ang naghahatag sa paglakaw sa aming kanan. Wala kami isang dapat kabalaktan, kahabukan, kung hindi mo magkulang lang din sa paglakaw na harap sa iyo. Dahil hindi mo salamat sa pag-remind sa amin, na may panghingi ng paglakaw na napaligid sa amin, tugtugin ang mga sa pagbuhat sa amin. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you. Ay, sa mga